kayo ba'y sabik na malaman ano na ang nangyayari? Kasi ang maging itong Sandigan Bayan na naglabas po ng warning sa mga panig na wag daw pag-usapan ito, wag pa-interview sa media kasi meron na pong binabanggit na sub judice rule na baka daw po kayo ma-contempt at ma-penalize kayo. Ganun. Eh kung ganun po na may sub judice, bawal na pag-usapan ito o mag-interview tayo ng mga abogado sangkot ho dito yung kanilang mga kliyente, eh kung 10 years tayong tahimik dito. Naku naman, ang hirap naman yata nun. Baka sobrang sama na ng loob natin sa tagal nating mananahimik nun. Oo, wag ganon. itong Sandigan Bayan naglabas ng desisyon. Wag naman sana. Dito sa kaso po ni dating si Prospi. Ha? Tama. Si Prospi. I'm sorry, si Prospi. Si Pros. Alcala. Acquitted sa Sandigan Bayan. Doon po sa Bawang Cartel issue. Ay talaga naman. Ang ating Pangulo daw po ay nakaalis na ba? Papunta po sa United Arab Emirates para po sa kanyang working visit. Oo, Okay, well, ang sige. pinakahuling balita ko tungkol dun sa Pangulong Marcos Jr. ay sinasabi ng palasyo na kung meron man daw maghahain ng impeachment. Impeachment ka? Oo, laban sa Okay. Pangulo. Sige. Na malamang baka galing dito dun sa nahuli natin nakausap na si Professor Michael David San Juan kasi sinasabi nila ang mga kasamahan po nila bukod dun sa impeachment case na ihahain laban kay VP Sara Duterte, meron din daw pinag-aaralan against sige. Marcos Jr. So tignan po natin. Pero mukhang hindi po ito nanggagaling sa kanila. So far, sa kanila pong hanay. Sa grupo po ng Makabayan, wala pa hong ganun pong balita. Meron lang pong si Congressman Erice lang ho ang nag-anunsyo na meron na hong kumakausap sa kanya para po dito sa paghahain ng Yes. impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Pero wala pa ho tayong detalye Hindi dyan. pa sigurado. Okay. Oo. Ngayon mga kapatid, una, kung may basihan po at may basihan, sige po kasi bahagi po yan ng ating demokrasya at ng ating pong proseso. Ang ating po lamang dito, ito hong implikasyon nito sa ating lahat, no? Sa usapin po ng ekonomiya, sa usapin po ng uncertainty, sa takbo po ng governance, yan po ang epekto niyan. Pero yan po yung bahagi nga ng proseso. Tama. So hintayin po natin yan kung sakasakali po kasi nga ang balik ng sesyon ay sa Enero 26 pa. Matagal-tagal pa. Alright, yung pong kay VP Sara, yun din po sinasabi po ito, Makabayan lang nagsasabi na mukha daw pong magkahain ng panibago kung papatayin na po ng lubos sa Supreme Court ang una pong impeachment complaint. But again, mga kapatid, yan po ay bahagi ng proseso. Tama. Ito ngayon ang bahagi ng proseso. Anong proseso? Na atin pong ngayon po, siguro ngayong araw na ito baka magkaroon po ng development. Ano po? Kasi nga po, balita over the weekend at ang nag-break po ng balitang ito, bigyan natin ng pagkilala ang Billionaire News Channel kung saan po sinasabi nila na may kopya ho silang nakuha noong pong recantation, yung affidavit po nitong si Boss Henry Alcantara na nagsasabi na binabawi niya na ang kanyang lahat ng mga salaysay sa Senate at yung kanya pong sinumpaang salaysay na isinumite sa DOJ at kanyang idinidetalye ang mga sinasabing nangyari pong kickbackan sa mga proyekto po sa kanyang distrito, diyan po naman sa lalawigan ng Bulacan. Mga kapatid, ano po? Yan po ang pinakahuling balita dito po sa usapin po ng ating pagmamasid sa flood control scandal na ito. Kung inyo maaalala, baby girl, May kinuhang dyaryo ang aking partner. Tinanggal po ang kanyang headset at magsusuot ng panibagong antipara. At ito'y isinuot na muli ang headset at hinawakan na po ang dyaryo. Yes, kung inyong partner. maaalala mga kapatid, Oo. itong si Boss Henry ay nagsauli na po ng pera sa gobyerno. Bilang bahagi po, kasi nga ang siste, matapos po yung nangyari mga pagdinig and then pumasok po yung Kapaskuhan, wala na po tayong balita, di ba? Nung Friday nga nabanggit ko, yung pong ating pong pagiging sabik sa mga informasyon tungkol po dito sa mga kaso sa flood control scandal na ito. At tayo nga po ay sabi ko nga kung sana nga ay magkakaroon ng investigasyon nga sana ulit ang Blue Ribbon Committee para po yung mga hindi sumipot ipatawag na at magkaroon din tayo ng update dito ho sa mga kasong ito kasi nga din pong ombudsman nagsabi din po na hindi sila makapagbibigay ng karagdagang pong mga informasyon muna, di po ba? Meantime, and then yung DOJ po naman din wala rin pong inilalabas na informasyon. Bagamat ang DOJ over the weekend pinabubulaanan
ito kasi wala pa daw po silang natatanggap na kopya. Ano sinasabing affidavit po na binabawi na nitong si Henry Alcantara ang kanyang sinumpaang salaysay at mga testimonya in the Senate. Kung inyo maaalala, nagsauli na po mga kapatid itong si Alcantara noong pong buwan ng Nobyembre ng 181.37 million pesos. Cash po ito. Tama. Okay, yun daw ho'y bahagi nung kanyang kabuuang 300 milyong piso na umano'y kinita sa kickbackan sa mga proyekto. Pagkatapos po ng 181 million na iyan, meron siyang isinauli ulit mga kapatid na 110 million. Practically 110 million muna po ang kanyang isinauli nung November and karagdagang 71.37 million para mabuo yung 181.37 million Yan. na kanyang isinauli. Oo. So sabi nga po ni Senator Ping Lacson sa kanyang panayam, hindi naman daw automatic na mawawala na pong saysa yung kanyang mga unang ikinuwento kasi nga yun po naman na ginawa niya under oath. Pero ho, yung perjury na yan, baka ho, mahirap kung doon lang tayo sasandal sa kasong yun kasi nga po ang kanyang penalty hindi ho naman kabigatan. Pero kung iisipin din po naman natin, saka naman nakakita na nagsauli ng pera bilang patunay sa kanyang good faith, sinceridad para maging isang state witness and then sasabihin mo doon sa affidavit, hango po sa akin na panood rin at nabasa, baby girl, sinasabi ni Alcantara na wala akong kinalaman dito. At lahat na may pakanaan nito, yung mga nasa ibaba ko lang. Yun po, basically, Arias Doctrine na naman po ang sinasabi dito. Ako lang taga-approve niyan. Naisahan ako, inaprubahan ko. So, kung hindi ka kumita, wala kang kinalaman, ba't ka nagsuoli ng pera? Good point. Oo nga naman. I mean, common sense, di ba? Oo. Okay, sige. Pero ito nga, sinasabi din dito ni Senator Ping Lacson over the weekend nung pumutok po itong balitang ito mga kapatid, kahit para po bawiin ng dalawa, either ni Alcantara o nitong si Bryce Hernandez, yung kanila mga affidavit na nagdidiin po sa mga opisyalis ng gobyerno at mga mambabatas kaugnay po nitong flood control controversy, ang sinasabi ni Senator Ping, hindi otomatiko na makakapagpabagsak po ito o tapos na agad ang kaso dahil yung mga pahayag na ibinigay po sa komite hindi naman daw po yun stand alone. So nangangamba kasi yung ilan. So ibig sabihin ba niyan, kung nagkaroon man ng recantation na ngayon nga po yung tinatanggi nitong Department of Justice, tapos na ba ito? Absuelto na ba itong mga napangalanan ni na Alcantara? Hindi pa naman daw. Yun ang sabi po ni Senator Ping. Yun ang kanyang binibigyang diin na hindi matatapos yan kung totoo man na mayroon nga pong recantation na hindi natin sure totoo ba talaga o ano ba dahil ang DOJ ay tumatanggi. This will create so much speculation, mga kapatid at mga agam-agam nga itong balitang ito na hindi kinukumpirma ng DOJ, pero ang isa pong Billionaire News Channel nagsasabi na nakakuha sila ng kopya at may panayam din po sa abogado nitong si Senator Joel Villanueva na nagsasabi nga daw po na ito nga binabago po yung kanyang salaysay. So siguro ngayon palagay ko ho nararapat na ang Estado, ang DOJ ay lumabas at magsabi at maghayag ng katotohanan dito o kung sila po'y magde-deny dito mga kapatid. Siguro pabulaanan nila yung sinasabi pong affidavit na nakuha ng ilang pong media entities. Okay, mga kapatid, anong inyo ko yung maalala? Nabanggit nga natin, sa tagal kasi, di ba? Ako may mga usapin na kasi itong si Bernardo hindi pa nagsasauli. If you sa ating pagkakaalam wala pang kasi ang DOJ lagi, meron silang press conference, right? At mayroon pong bulto ng pera, yung sinasauli, nakikita natin yan. Sa panig po ni Bernardo, wala pa pong ganun ako naaalala so far. So, mga kapatid, dito po kasi, yung gusto nilang pag-apply sa Witness Protection Program, maging testigo ng Estado na maa-absuelto ka. Yun ang gusto nilang mangyari, absuelto totally sa lahat ng pananagutan. Maaaring sabihin ng iba na, baka siguro, nung sila po yung nag-a-apply at nagsoli ng pera, hindi pa rin pinagbibigyan kasi nga hindi naman ikaw list guilty Di po ba? Sa prinsipyong ito ho ng pagiging state witness. So dahil sa ayaw pagbigyan, ganon, ibabawiin ko na lang ang aking kwento. Pero kung isipin mo naman yung abogado ni Alcantara, parang asa naman ang logic nun, bigla kang aatras, magbabawiin mong kwento mo, nagsauli ka ng pera bilang patunay na sincere ka at pag-amin na nagkamali ka. Hindi po. So ngayon, paano ka lulusot? Kung sakasakali, maliban na lamang kung may mga umano ay kumausap at may mga binabalak sila. May something, kumbaga. Okay? Sige, napaka-importante po ng isyong ito sa mga nagmamasid po at naghihintay po ng accountability and justice sa pangyayaring ito.
ang laki po, ang laki po din ng effect nito. Maaari sabihin po natin na hindi, tuloy pa rin ang kaso, yes. Pero ngayon, yung kredibilidad, nito pong testimonyang ito, nila Alcantara, si Bryce Hernandez nga, nagsolid din po ng mga kotse, di po ba? Ng mga sasakyan, bilang patunay po yung kanyang Lamborghini at saka yung kanyang Yukon Denali bilang sign of good faith. Ang laki po ng effect nito sa kredibilidad ng mga testimonya ng mga taong ito sa gagawin pong preliminary investigation. Okay, so yan po ang isa sa ating pag-uusapan maya-maya po sa ating pong programa, and hopefully nga po makakuha tayo ng pagpapaunlak ng panayam dito ho sa isyong ito. And tayo nagagalak naman sa pagsasabi, girl, itong si Senador Ping Lacson na itutuloy nila next Monday ang Blue Ribbon Committee hearing at may mga ipapatawag sila doon. Opo, ng mga tao na hindi sumipot nung una. Kagaya daw po nitong si Secretary Bonoan. Nasa na ba siya ngayon? Mukhang hindi pa umuwi. At ito daw pong si Trigib Olaybar daw ho ay papatawag din. Di ko lang alam kung nabanggit pati itong si Maynard Ngu kung sakasakali. Oo, partner, sa dami talaga ng characters dito sa flood control project. Minsan nalilito na tayo. By the way, itong si ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, nag-turn over siya ng bank account worth 7 million pesos sa AMLAC. Yun lang yun. Yun lang po yun. Yun pa lang ang kanyang i-turn over. Other than that, wala na po. Tapos meron din nagbalik itong si ex-DPWH NCR Director Gerald Opulencia. So apat pa lamang po ito kasama itong binabanggit ni Manong Ted na si Bryce Alcantara, maging si Henry Alcantara at si Bryce Hernandez. Ay, sumasakit yung ulo ko sa dami nila. Ang tanong lang dito ngayon, anong katotohanan? DOJ, magparamdam kayo ngayong araw na ito. Pagalawin niyo po ang baso. Ano ang katotohanan sa isyong ito? May bumaliktad na ba? Maganda rin kasi nga dito, sana makapanayam natin tong abogado. Nitong sila Alcantara at nila Bryce at maging ni JP Mendoza. O sige, mga kapatid kayo ba interesado pa dito sa isyong ito? Ay, oo naman. Baka naman din naka-interesado. Hindi pwede, hindi natin po pwedeng bitiwan baka naman yan. kayo kasama doon sa mga nagsasabi na walang din mangyayari dyan. Ay, kung ganun po palagay ko, kung gano'n, di patuloy lang sila. Kung baga, di po ba? Wala rin po talaga mangyayaring pagbabago. Anyway, sige po. Feb 25 daw po, merong rally ulit. Ang atin lang po dito ay saan sila magrarally at meron naman pagkakaisa na sa mga magpoprotesta para po ipakita ang nagkakaisang damdamin ng atin po mga kababayan dito po sa pagpapanagot sa mga sangkot sa pinakamalaking iskandalo ng korupsyon. Sabi po ni Dr. Dance na hindi naman po din bago na po sa atin kung kayo po suki po ng aming pong programa dito po sa atin tinatalakay na ito. Gaano ito ka-importante? Abay, very, very important. May mga miyembro po ng PhilHealth na hindi pa po ito feel kasi nga wala pa pong pagsubok na dumaan sa kanilang buhay o pamilya para ho sa pangangailangan ng tulong pinansyal para po sa kanila pong pangangailangang medikal. Balikan ko lang yung binabanggit itong sila Dr. Danza. Ito po ay hindi hango lamang po sa kwento-kwento. Gumawa sila ng pag-aaral kung sino ho ba ang mas nakikinabang dito po sa mga discretionary na ito, na mga health funds na ito. Yung pong kasama nga po dito, yung MAIFIF, no? Sa kanila pong ginawa mga kaibigan na pag-aaral po noong 2022 po ito. At ito po yung nagpapatuloy daw nila. Yung pong number receiving discretionary funds at saka yung average support sa piso. Okay? Yung poorest, 179,200 ang bilang na nakatanggap ng benepisyo. Ang halaga po, average, 10,113. Yung poorer, 134,400. Ang average support, 22,565 pesos. Middle, 156,800. Ang dami. Yung pong average support in Philippine peso, 25,143. Yung richer, nasa mas itaas, doon sa middle class, 112,000, 37,085 ang average po na nakukuha. Yung richest, 89,600, 27,385 pesos. Ibig sabihin, yung mga mahihirap at middle, mas kakaunti, mas maliit ang halaga na napakikinabangan mula po sa mga ayudang ito. So kung babalikan natin po yung ating pong prinsipyo ng medical insurance, sabi nga ni Dr. Dance, mas maganda na iyon kasi nga medical insurance. Hindi yung ayuda o tulong pinansyal na ang assurance mo lamang para makakuha ka ay either maganda ang assessment sa iyo ng social worker o yung endorsement pa din
itatanggi man po nila yan, pero hindi naman siguro, di ba, babaliwalain ng sino man pong social worker o sino man pong taga DOH o government hospital yung pong tawag o sertifikasyon ng isa pong mataas na opisyal ng gobyerno sa lehislatura. Yan sinasabi niya. Mas maganda na po yung sabi nga ni Dr. Gerald Singay na nakikinig sa atin, yung HMO kung tawagin, di ba baby girl? Ika niya rito. Mas mainam nga daw po yung prinsipyo ng HMO, Maximum Benefit Limit. Oo, kasi pag may HMO ka, meron kang limit pag lumagpas ka doon, saka ka magbabayad. Which is, para sa mga nagtatrabaho, kung mao-hospital ka, ayaw mong gamitin yan sa totoo lang. Hanggat maaari hindi mo gustong gamitin yan. Pero for safety yan para di mo magagalaw yung ipon mo. Pero sulit yan para sa mga nao-hospital na may HMO. Kasi kakarampot yung hulog. Hindi naman kakarampot, pero kung ikukumpara mo sa PhilHealth, mas mataas ng konti, pero sulit Kasi malaki yung kanilang sinasagot sa hospital bills mo. Opo, yung HMO na annual ang renewal. Yan. Hindi po ito life insurance. Correct. Na iba rin po naman racket yon. Sorry po, no? Iba ho namang negosyo yon, di ba? Yung life insurance, etc. Natawa ko dun sa ibang racket yun, Iba ho naman yun. Iba ho yun. Nadala na tayo dun. Iba hong usapan yon. Ito po yung taon-taon nagbabayad ka ng medical insurance. Okay, kasi nga daw po, yan, klaro, insurance. So para hong sa PhilHealth, nag-contribute ka para sa iyong insurance. Klaro. Oo nga. Klaro yan na meron ka makukuha pero hindi ka sigurado kung gaano lang ito kaliit o kaya kalaki. Kasi nga kapag po ikaw direct contributor at meron pong mga pangangailangan mo na dapat po maibigay sa iyo, maituturing ka na hindi ka na indigent. So iba na ang kwentada dito. Kaya marami nagtataka again and again and again na inuulit-ulit natin na ang kanila pong contribution, sila JB Garganera, 30 years na ho, sila Unte Ruby, ang ating mga kaibigan, marami na po ang nag-contribute po ng dekada-dekada, pero nung sila po ina-hospital o nangangailangan po na ng PhilHealth Insurance, ang ibinawas lamang po ay kakapiranggot. Kasi nga po, iba na ang kwentada. Lalo na kapag muli na naman, kumuha ka ng private room. Na payak lang naman na private room, iba na kaagad ang kwentada. So bakit ba daw hindi na lang gawin doon? Lahat nitong mga ayudang ito na ibinibigay para sa medical, ilagay sa insurance. Sa insurance po, klaro ang panuntunan, klaro ang pananagutan, pero dito po kasi sa mga paayuda na ito, it's all discretionary. Ayan, opo, may kanya-kanya pong desisyon at hindi mo talaga maitatakda sa ito lang talaga ang pwedeng tanggapin. Kasi nga depende sa pasyente, depende sa kanyang koneksyon, sa kanyang kakilala, at depende rin po sa diskarte o desisyon ng social worker sa ngayon. Klaro. Maraming salamat sa explanation, Professor. Ang klaro din. Tayong paying contributors talaga dihado dito, sa totoo lang yun. Okay, sige. So, yan po ay isa sa mga usapin po na hindi po namin nilulubayan kasi nga po, dapat natin pong lagi pong tatandaan nga na mahirap po kasi pag pinauubaya natin, sorry po muli sa diskresyon ng mga politiko ang ganito kalalaking pera na sinasabi ay medical assistance, hindi medical insurance. Muna natin alam ang mga nangyayari ngayon. Ang sinasabi nga ni SP Soto, today or malamang Friday ilalabas na ni Senator Ping kung sino mga iimbitahan. Ngayon daw yata po mailalatag. Okay, and then pero sa isa pong panayam, binabanggit po ni Senator Ping na yun daw pong mga inimbitahan dati na hindi sumipot ay iimbitahan na, at kapag hindi pa rin sumipot, hihiling sila. Ito na po, hindi ko na natanong, pero most likely po kapag arrest warrant na, dapat pirmahan po ng Senate President. Klaro naman yun. Okay? Ganun pala yun. Natatangi pala ito, babing Senate Ribbon Committee. Kasi nga, yan, ang katumbas niyan in the House ay yung Good Government Committee. So Moto proprio. Kahit naka-break, kahit walang resolusyon, pwedeng magpatawag ng hearing. Ang kaibahan yan doon sa Committee on Accounts. Nito pong si Terry Ridon, hindi siya pwede magpatawag ng moto proprio. Kailangan ng approval yun ng House leadership. Just to clarify. Kapag Committee on Good Government, yun din po yung ang counterpart in the Senate. Ito po yung Blue Ribbon Committee. At muli po, salamat po ng marami dito po sa mangyayaring investigasyon na ito. Gusto natin malaman, ano ba? Although malamang ay mapayuhan na itong sila Boss Henry na
I would like to invoke my right against self-incrimination. Pero maganda rin po na malaman natin ito hong katotohanan sa sinasabing recantation at maging yung update po dito po sa itong si Ginoong Bernardo kasi importanteng mga testigo po ito para po sa Estado. Kayo ba'y sabik na malaman ano na ang nangyayari? Kasi ang maging itong Sandigan Bayan na naglabas po ng warning sa mga panig na wag daw hong pag-usapan ito, wag pa interview sa media kasi meron na pong binabanggit na sub judice rule na baka daw po kayo ma-contempt at ma-penalize kayo. Ganun? Kung ganun po na may sub judice, bawal ng pag-usapan ito o mag-interview tayo ng mga abogado sangkot ho dito, yung kanilang mga kliyente, kung 10 years tayong tahimik dito. Naku naman, ang hirap naman yata nun. Baka sobrang sama na ng loob natin sa tagal nating mananahimik nun. Oo, wag ganon. Itong Sandigan Bayan, naglabas ng desisyon. Wag naman sana. Dito sa kaso po ni dating si Prospi. Tama? Si Prospi. I'm sorry, si Prospi. Si Pros. Alcala. Acquitted sa Sandigan Bayan doon po sa Bawang Cartel issue. Ay talaga naman. Correct. Alam niyo yung mga buwelo ho nila. Kailan inilabas yung desisyon? Biyernes na naman? Weekend ulit. Ay talaga naman ha. Pero ang tagal ha, bago naglabas ng desisyon. Kasi, tama ba, 2014 pa yata ito? Yes, parang doon din. Tagal ha? Parang doon din po sa panahon mga kapatid naman din noong pong mga pulis na nasangkot doon sa ghost purchase ng mga spare parts ng mga sasakyan ng mga pulis. Gano'n ulit katagal Ang yun? Sandigan Bayan din, inakwit po yung mga starring. Yung mga nasa ibaba, ang siyang convicted. Ay talaga naman, good morning sa mga taga Sandigan Bayan. Kayo ho ba'y maaari pang sandigan ng bayan? O sandigan ng O kaya pwedeng patalong, sabi ng mga kapatid natin, Sandigan Bayan? Yung ginawa natin na think about it. Naalala mo yun. Yung think about it natin, medyo naubol ng kaunti, buti rin lang pot na ubol. Kasi nga, nung binubuo namin, may mga developments. Ano na ubol? Ng kaunti. Sa amin sa mga wari-wari, naubol. Oo, napurnada. Oo, hindi natuloy. Ayun, napurnada. Kasi nga, mabuti na lang, hindi natuloy. Oo. Kung hindi, kasi ito na. Binuo na namin, Kaya nga. binuo na namin, pero may mga development. Sandali lang ha. It will be prudent na hindi mo na ituloy. Sige, mamaya po itutuloy natin ang ating mga pag-uusap at ang ating pong happy hour sa lahat po ng mga nag-aambag-ambagan para po sa ating pong pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. God bless you more and thank you.